kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangan magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, alin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang pagbuti ng kalagayan niya. Judy, Feli, Elona, Roger, Juliet, Teresita, Lerma, Sister Terry, Sister Eva, Leoncia, Mario, Rudy, Jerry, Chris Aquino. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel, sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahira ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon
ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya. Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing, taban at tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang laking kinasal? Hindi. Kapag wala nang kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan, bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagkumpronta ni Samuel kay Saul hinggil sa pagsuway nito sa Diyos. Na nung una ay hindi talaga maintindihan. Hindi ko nga alam kung later on naintindihan din ni Saul. Sapagkat para sa kanya, sumunod naman siya sa Diyos. Parang ganito yung sinabi niya, "Pumunta naman ako sa lugar kung saan niya ako pinapunta. Ginawa ko naman yung sinabi niya. Sinabi niya, lipulin ko ang mga Amalekita. Ilipul ko naman ah. Yun nga lang, di lahat. Inispare ko si Haring Agag. At pumili rin tayo
ng mga magagandang baka at tupa. Yun lang naman. Kahit papaano, nakagawa naman sa atin ng mabuti si Agag. At yung mga in-spare naming magagandang baka at tupa, iaalay namin sa Diyos yan ah. Something like that. Sumunod, pero hindi lahat sinunod. Kumbaga, pwede natin sabihin, baka pwede na naman. Hindi naman ganong kasamaan. May mga mabubuting ginawa din naman. Ganito ang pwede rin natin maging katwiran kung ganito rin ang ating nagiging pagsunod sa Diyos. Partial obedience ang tawag dyan. Hindi buo, hindi lahat. Palasimba pero palamura pa rin. Chismoso. Chismosa pa rin. Miyembro ng samahang pangsimbahan pero nagpapa 5-6 pa rin. Pare, madre, pero may kagaspangan ng ugali. Pinatawad ko na naman, Eka. Yun nga lang, hindi ko kinikibo. Wala naman akong ekang inargabyadong tao. Pero hindi nagsisimba. Tuwing linggo. Tumutulong naman ako kahit papaano. Yung kahit papaano ngayon, kung kailan lang niya at kung ano lang ang gusto niyang itulong. Minsan iniisip natin, kesa naman sa wala. Walang ginagawang mabuti, at least may ginagawa pa tayong mabuti. So sinasabi natin, okay na yung partial na pagsunod. Yung hindi buo. Kaya lang ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon, partial obedience is still disobedience. Ang tingi, ang konti at hindi buong pagsunod ay hindi pa rin pagsunod. Kung mapapansin po ninyo, ito rin yung parang sinasabi sa Ebanghelyo. Magandang pag-aayuno. Kahit si Kristo nag-aayuno. Kahit si Kristo sinabi sa atin, ganito dapat kayo mag-ayuno. So kahit si Kristo inendorso ang pag-aayuno. Pero anong silbi ng pag-aayuno ng mga Pariseo kung hindi nila man tinatanggap sa kanilang puso, sa kanilang buhay si Kristo? E di panlabas lamang ito. Tingi lamang na pagsunod ito. Hindi buong pagsunod. Hindi po pwede ito sa Panginoon. You see mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman talaga magiging perpekto ang pagsunod natin sapagkat hindi naman tayo perpekto. Ang tanging naging perpekto ang pagsunod, si Kristo. In the first place, kung kaya nating maging perfect ang pagsunod natin sa Diyos, edi sana hindi na nagkatawang tao si Jesus. Ang tangi lamang po pwedeng sumunod ng perpekto sa Diyos ay si Jesus. Yun ang inaasahan natin. Yun ang pinagmamalaki natin. Yun ang nagsasalba sa atin sa harapan ng Diyos. So kailan naman hindi magiging perpekto ang ating pagsunod? Pero iba yung sa una pa lang, hindi na natin ito ginagawang perpekto. Iba yung sa una pa lang, may in-spare na tayo, may binubukod na tayo. Iba yung sa una pa lang, sinasabi na natin, hindi ko sasalangin ito. Kumbaga meron tayong bahay, lahat ng kwarto, sinasabi natin sa Panginoon, pwede mong pasukin lahat ng kwarto, wag lang ito. Iba yun. Iba yun sa, Lord, pwede mong pasukin lahat ng kwarto. Pasensya na, hindi perpekto ang lahat ng kwarto. Okay yun. Pero yung, Lord, pwede mong pasukin lahat ng kwarto. Pwera sa kwartong ito, yung finances ko, yung moralidad ko, iba yun. Masama yun. Eh sa una pa lang, nag-spare na tayo. Sa una pa lang, ayaw na natin sumunod talaga. Sa una pa lang, ang nasusunod, hindi na talaga ang Diyos, kundi tayo na. Tayo ang nagbibigay ng terms kung paano tayo susunod sa Panginoon. Eh hindi pagsunod yun.
Pagsunod out of convenience yon. Para saan pa sinabi sa atin ng ating Panginoon, kung gusto niyo sumunod sa akin, magbuhat kayo ng krus. And deny yourself araw-araw. So araw-araw, dapat iniisip natin, ano ang gagawin kong pagsunod ngayon kay Jesus? Araw-araw dapat iniisip natin, ano ang i-deny ko ngayon sa sarili ko? Now, sa tanong na yan, dapat we should be honest enough to think, ito. Hindi yung itatabi muna natin yung kasalanan na inaalagaan natin o yung mahalagang possessions natin, yung mahalagang bagay o tao sa buhay natin, saka tayo mamimili. Hindi. Dapat una na nga nating inuuna. Yung parang mga iniingatan natin. Yung parang mga ini-spare natin. Yung parang mga ayaw natin ipasaling sa Panginoon natin. Sapagkat sigurado, yun ang hinihintay niya na isuko natin sa Kanya. Sasabihin natin, masyado namang harsh ang Panginoon kay Saul. Dahil nga dito, magagalit na siya kay Saul, titikisin na niya si Saul. Pero God can really look into the depths of our heart, into the depths of Saul's heart. Alam niya, sumusunod lang pero sa puso, hindi talaga siya minamahal ni Saul. Isipin natin yung mga kasalanan o yung mga possessions na ini-spare natin, hindi natin sinasakripisyo, hindi natin sinusuko sa Panginoon, baka nagiging idol na yan o karibal na ng Panginoon natin. Sapagkat darating ang pagkakataon lalantad sa atin, katulad ng nangyayari kay Saul. Oo nga pala, hindi ko nga pala talaga minahal ang Diyos. Oo nga pala, hindi nga pala talaga ako sumunod sa Diyos. Kasi sa puso ko, nandoon talaga ang hindi pagmamahal sa Diyos. May karibal siya, ipinagpapalit ko siya, ang isinasakripisyo ko ay siya. And sana mga kapatid, isipin po natin ito. Susunod na lang din tayo, bakit hindi pa natin isulit? Sapagkat kapag hindi natin sinulit, masasayang lang ang ibang mga ginagawa natin. Gayon din sa pagmamahal natin sa kapwa natin, lalo na sa pamilya natin. Ginagawa din naman natin ang lahat. Bakit hindi natin alisin yung pinaka-pinoproblema nila sa atin? Minsan i-describe yung asawa, good provider naman kaya lang babaero. I-describe yung anak, talino naman. Bait naman kaya lang sumasagot din . Alisin natin yung kaya lang. Pagsikapan nating alisin yung kaya lang. Again, hindi naman magiging perpekto ang tao. Pero yung pagsasabi ng mga tao at ng mga minamahal natin lalo na kaya lang. Ibig sabihin, yun yung iniinda nilang kaya lang. Yun yung iniinda nilang kasalanan natin. Yun yung parang nagiging karibal nila sa atin. Kahit na sabihin ng isang kabiyak, the best yung asawa kong yan. Kahit na sabihin ng isang magulang, the best yung anak ko yan. The best ba? Ibig sabihin perfect? Hindi. Pero walang malaking kaya lang. Walang malaking kasalanan. Walang malaking pagkukulang. Iba yung may malaking kasalanan, may malaking pagkukulang. Iba yung kasalanan o pagkukulang na parang nagiging karibal ng Diyos at ng ating kapwa sa ating pagmamahal. Isipin natin yan at sana'y pagsikapan nating isuko sa Diyos yan upang ang pagsunod natin sa Diyos ay maging makatotohanan at hindi masayang. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Makapangyarihan siya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo. ko. Panginoon, tulungan mo po kaming makita ang mga kayalang sa buhay namin. Yung mga nagiging hadlang sa totoo naming pagmamahal at pagsunod sa iyo. Sa totoo naming pagmamahal at pagsunod sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga taong sa amin ay mahalaga. Yung para bang nagiging karibal ninyo sa puso namin. Yung kung aalisin lang talaga namin at isusuko lamang namin, ay mas magiging ganap. Hindi man maging perpekto lahat, mas magiging kompleto kahit papaano ang aming pagmamahal at pagsunod sa iyo at sa aming kapwa-tao. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kukunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sabi sa Salmo, ililigtas ng Diyos ng lubos, sasagipin niya ang mga masunurin sa Kanya. Ito yung mga lubos din ng pagsunod. May sakripisyong sumusunod. May effort sa pagsunod. May hirap sa pagsunod. Sila, yung sumunod man ay lubos. Sila rin yung sasagipin niyang lubos. Lalapit kay Jesus. Mapuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa palad mo, inihahandog ang buhay. Sa palad mo, habili ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa. Sa'yo'y handog aming pag-ibig sa nagtitiwala, iyong patnubay ang dumaraing, iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya
naging malaya sa palad mo. Inihandog ang buhay sa palad mo. Habilin ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa sa'yo'y handog aming pag-ibig, ang iyong ngalan aming ihahayag, Panginoon, aming landas, ang aming tinig, papuri ang awit, pasasalamat sa'yo ay alam. Sa palad mo, inihandog ang buhay. Sa palad mo, habilin ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalubong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayan at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peaceful. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Gabi. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayot maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang ng gabi. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan ng sa landas ko'y hawiin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay ko. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan
at gawing ulan, lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandaang loob mo'y nanatiling busilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba at para maipromote din natin ang debosyon sa Our Lady of Lasalet. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as one.